Bagong post ni Kath about kay Mama Min, no, wala silang issue mga kasembreros. Tisoy may ginawang kabayanihan sa Siargao mga kasos, maiiyak kayo dito. Tapos bagong blessing no ni Soiti mga kasembreros, and then si Kailin at saka si Alden wag nang gawa ng issue at mali siya. So yan, at marami pang items sa vlog na ito mga kasembreros. Unahin ko itong issue about sa followers ni Kath mga kasembreros sa Instagram. Parang sinasabi daw nila na nagkaroon ng bot clean up, no, parang linis ng Instagram yung dito yung mga followers na robots mga kasembreros. May ganito pala kasi alam ko 20 mil, matagal na tong yung 20,500,000 na followers ni Kath. Tapos yun nagka-issue na naging 20,300,000 na lang. Ay sabi daw dito, IG followers deduction, Instagram bot purge, no, something like that. So ang purge kasi ay paglilinis, no, purging mga kasembreros. Pero hindi ko lang alam kung totoo ito. May ganun pala sa Instagram na palinis-linis ng ng followers mga kasembreros dahil yung mga robots. So ano naman ang gagawin ng mga robots sa pag-follow kay Kath mga kasembreros, no? Pero hayaan mo na. So tao dito, try kong tingnan yung kay Ann Curtis. Hindi ko na tinignan yung kay Ann Curtis kasi kung nabawasan din kay Ann Curtis, kagaya kay wala namang bawas yung kay Ann Curtis mga kasembreros. 20,000,007. Okay. Makes sense. 20,000,000. Hindi kasi dati pa tong 20,700,000 yung kay Ann Curtis for dito. As of May 8, 2026 ay 20,700,000 yung followers ni Ann Curtis. Almost 10 AM mga kasembreros ng May 8, 2026 ito mga kasembreros. So pero yun, kung totoo man ito na nilinis lang ng ng system ang mga robots na mga followers, ay magandang ito, no, magandang balita mga kasembreros, kasi nga ay hindi naman pala totoo mga tao yung 300,000. Kung kaya nilinis lang siya ng system mga kasembreros. Tapos next item natin, natutuwa ako dito sa sa pinost sa Kath din mga kasembreros about ni Uno Mitch quotes. Sabi niya, madaling magpatawad pero mahirap makalimot. Sabi nga nila, lilipas din yan at makalimutan mo din, pero ang sugat kahit anong gawin di mo matatakpan ng ilang taon. Tapos picture ng Kath din, no? Real talk mga kasembreros. So hindi ko lang alam kung siya, kung Kath din admin itong si Uno Mitch, no, something. Uno Mitch something mga kasembreros. Tapos iyon, panibagong blessing, no, ni Alden mga kasembreros. Nag-post siya kagabi sa kanyang Facebook at saka Instagram account mga kasembreros ng kanyang video na insurance na post mga kasembreros. Sabi niya dito, we'll have a plan A, work hard, stay healthy, show up for our loved ones. But I also believe in having a plan B. For me, that means making sure that they're financially secure no matter what. Life insurance doesn't have to be expensive or overwhelming. You can start small. What matters is taking that first step for the people you love. May plan B ka na ba? Start your plan B today with BDO Life. Go to any BDO branch nationwide to talk to a BDO Life financial advisor. So yun siya mga kasembreros, no? Ito po ay post ni Soiti at saka yung mga pictures, no, sa kanyang social media accounts mga kasembreros. So inaabangan ko yung baka mag-join siya mamaya sa live ni Marian Rivera, ni ate niya yan mga kasembreros. Tapos sa post ni Alden dito sa Instagram, nag-comment din, no, si Marilyn Capones na asawa ni Mauro Lumba, na sobrang close din ni Alden mga kasembreros. Okay, so tama nga, kasi napansin ko rin pala yung yung kay Alden mga kasembreros, bumaba rin siya ng 100,000. So from 4,400,000 na followers, naging
4,300,000 na rin siya. So make sense, totoo nga yung paglilinis ng mga robots, mga kasembreros sa Instagram, no? So at least ngayon alam ko na meron palang ganito na tabi to na may paglilinis para nangyayari at nagaganap sa Instagram, mga kasembreros. Parang maintenance nila, no? Naglilinis sila ng mga hindi tunay na tao, mga kasembreros, sa Instagram. So yun po, no? Tapos major item tayo, bagong post ni Kath sa kanyang Instagram. Wala silang issue ni Mami Min kasi yung Isla Amara pala niya about Mother's Day, no? Yung kanyang so abangan natin yung post nila sa Mother's Day, mga if I'm not mistaken, sa Sunday na no? Yung Mother's Day, mga kasembreros. So dito abangan natin yung kanilang magiging post dito. So sa May 10, so tama kasi unang Sunday parating, hindi, pangalawang Sunday yata, no? First Sunday nga talaga siya. Hindi, pangalawang Sunday parati ng May, mga kasembreros, sa Mother's Day, no? Mga kasembreros. So yun po ay every year na nangyari Mother's Day. So dito ay nagpost si Kath ng parang promo nila sa Isla Amara. Mother's Day rates, sabi niya, give mom the escape she deserves. The Mother's Day celebrate this Mother's Day celebrate this woman who gives so much with well-deserved island retreat filled with comfort, relaxation, and meaningful moments. Treat mom to a thoughtfully curated getaway featuring a restful overnight day or stay, a rejuvenating 1-hour massage. Ang liit kasi ng mga letra, mga kasama, sa pinost ni Kathy, kung kaya nahirapan ako magbasa. So massage and delightful dining. So because every mother deserves to unwind, recharge, and be celebrated in paradise. So promo starts or promo stay dates May 10 to 31. Booking period until May 20, 2026. So yun pa, pwede siyang mag-book ng hanggang May 20. Until ang booking pwedeng hanggang May 20. Pero yung petsa na pwede kayo mag-book ay or na i-book ninyo ay from May 10 hanggang 31, 2026, mga kasembreros. So yun po, no, talagang isla. So island din ito. So sa Siargao na sina Alden So baka dito na sila mag-celebrate ng Mother's Day. So tingnan na natin yung mga moves ni Alden. Ngayong Mother's Day, wala naman siyang mama, no? Mga kasembreros. Pero po, no, titingnan natin yung mga kaganapan, mga kasembreros ng ni Alden, no? Tapos yun, kabayanihan, gumawa ng kabayanihan itong si Alden, mga kasembreros, sa Siargao. So ito pala yung kwento noon. Nasabi ko kahapon, may nakasulat pero hindi ko mabasa, no, mga kasembreros. So ngayon ay mababasa na natin siya kasi medyo malinaw na yung pinost ko kagabi na nasa van sila Alden, mga kasembreros, na nasa sasakyan. Si ano pala to, si Carl Angelo Sutin, yung nagpost dito, mga kasembreros. Sabi niya, habang binabaybay ko ang Cloud9 area pabalik ng General Luna, ay may pumara sa akin na isang grupo. Noong makita ko ay tumahimik lang muna ako. Tapos pagsakay nila, nagtanong si Alden Richards kung saan daw recommend na dessert. Tapos ang sinabi ko ay sa Halika Gelato. Tapos ang sabi naman ni Kaylin, sige kuya, dalhin mo kami sa Halika dahil daw nag-crave sila ng ice cream. So ito pala yung kwento nung ice cream na kumakain sila, mga kasos. Habang nag-drive ako habang nag-drive ako ng tuk-tuk, nakiusap si Alden na baka pwede hintayin ko daw sila. Kaya pagdating sa Halika ay naghintay habang bumibili sila ng ice cream. At habang hinintay ko sila ay napansin na may mga tao na nagpa-picture sa kanila sa loob ng Halika store. Maya-maya ng konti lumabas na sila at nagmamadaling sumakay sa aking tuk-tuk. Ang sabi ni Alden, kuya, pakihatid mo na po kami sa hotel. Sa mga oras na yon ay gusto ko na sana magpa-picture sa kanila. Kaya lang naiya ako. Tapos
Na makarating na kami sa tapat ng hotel nila, inabutan ako ni Alden ng malaking halaga. Tapos ang sabi ko, sir, sobra-sobra po itong binayad ninyo. Sorry po, natitiri-ay na naman ako. Sabi niya, sige na kuya, sa'yo na yan lahat. Para makapagpahinga ka na. Pinilit niya talaga binigay sa akin ang malaking halaga, kaya tinanggap ko na lang at nagpasalamat ako kay Alden. At ang sabi ko kay Alden, sobrang bait niyo po, sir. And God bless you po, sabi niya. At tatapos na hindi na ako nakatiis, nag-request ako kay Alden na baka pwede mo picture, kaya ito na yung mga resulta ng mga picture namin sa loob ng tuktok. Tuktok ko at napakasaya nila, at syempre napakasaya ko din dahil sa naging experience na nakasalamuha ang mga sikat na artista kasama si Alden at Kailin, ang dalawang friends nila. At yun lang po muna ang kwento ko. Abangan nyo na sa susunod na kabanata ang kwento ko dahil sa Siargao, hahaha. At huwag kalimutan like, share at mag-heart, pag-subscribe din. So ito pala siya, ito pala yung kwento nun mga kasambiras. Kaya pala sabi ko, parang hindi ko kilala itong isa or itong dalawa actually, no. So grabe yung kabanihan ni Alden talaga mga kasi napapatiri ay ako dito na habang nag-voice over mga kasi sa kabutihan talaga ng puso ni Alden. Tapos, so speaking of ice cream, ito na yung isa sa mga anggulo mga kasambreros, no, ng pagbili ni na Alden at Alden at Kailin mga kasambreros ng ice cream. So sabi niya dito, we were here or we're just there for ice cream, but this happened. So tapos ako picture ang dalawang ate, no, or ang dalawang moms mga kasambreros. So yun yung parang gusto lang nila bumili sana ng ice cream, pero ang nangyari ay nakasama nila sina Alden at saka sina Kailin mga kasambreros. So yun po, no, sobrang cute lang. Nagpo-picture sila sa dulo mga kasambreros. We were just there for ice cream, but then this happened. So ang cute lang. Actually parang na-post ko yung picture na ito ng dalawa mga kasambreros, no, sina Kailin at saka si Alden kasama yung dalawang ate. Pero yun, ito na yung video mismo mga kasambreros na kuha nila. Tapos ito naman yung nagji-gym, no, sina Alden mga kasambreros doon sa Tauhay Fitness sa Siargao mga kasambreros. Tapos ang kinukuhaan niya dito ay sina Kailin at saka si Gab mga kasambreros, no. Pero si Alden doon sa gilid, nag-workout din siya mga kasambreros. So ang kulit-kulit lang ng yung si Gab Lagman to, di ba? Si Gab Lagman, parang hindi na to si Gab Lagman mga kasus, pero correct me if I'm wrong, no. Si Alden doon sa gilid, parang workout mode ang mga Team Love Siargao mga kasambreros. Tapos, yun, isa sa mga major items din natin, sina Kailin at Alden, wag nang bigyan ng issue or lagyan ng mali siya mga kasambreros, kasi magkuya lang ang dalawang ito, no. Kasing iba ay binibigyan ng mali siya mga kasambreros. Tapos, yung isa naman dito, may pinost lang din yung fans niya Kailin mga kasambreros, no. Kasi sobrang clingy nito. So, tingnan mo, magpa-picture lang may hawak na ice cream, tapos yung kamay niya nasa yung kanang kamay niya nasa pa ni Kailin. So, sabi, good night po, mag-ice cream tayo bukas. Sabi ganun dito ng Kailin fans, no, 11 hours ago mga kasambreros sa kanilang Facebook page. So, pero yun, no, wala pong mali siya, no, kasi di ba parang nakita rin yung kanilang bonding no, ni Kailin at saka ni Alden mga kasambreros. But they are just totally friends mga kasambreros, no. May pinost dito si Mylene de Guzman na yan, sabi niya cute naman yan, sabi nga na Kailin at saka si Alden nga mga kasambreros, no, nung time na bumili sila at nag-crave ng ice cream mga kasambreros. So ang kulit lang ang kulit lang talaga ng dalawang ito mga kasambreros. Tapos ayun, ang kulit din itong pinost ni Elisha Pulin sa Kathden at saka sa Kathden, no. Change partner, sabi niya, Kath, James at saka Nadine at Alden. So Aldin at saka Catherine mga kasambreros. So 19 hours ago, pero of course, no, alam natin matagal na change partner lang naman talaga ang dalawang ito mga kasambreros. So yun. Tapos
parang nag-drop ng teaser din dito at saka excitement si Phoebe Teleserye kahapon. One day ago, someday coming soon. I don't know how soon though. It's been a minute since they announced. I think it was supposed to air the first half of the year if I'm not wrong. So yun, 497 likes or reactions mga kasambreros. So tapos yun, sina James, Kath at saka si Maha mga kasambreros ang andito sa kanyang pictures po, no, mga kasambreros. So talagang inaabangan na rito ng napakaraming tao mga kasambreros. Walang parang marami ang nag-aabang, no, na mga fans ni Kath, of course, mga kasambreros. Tapos ito, ang cute ang ginawa ni RC Munoz sa Kath din. Ginawa niyang mga chef, mga kasambreros silang ang Kath din. So dito ay Queen Catherine Alden Richards mga kasambreros, no. Mga outfits, no, na habang kunwari ay sila do ay mga cook or mga chefs, mga kasambreros na mga nagtagaluto sa kusina or nasa isang culinary art school mga kasambreros. So yung mga outfits nila dito ay lahat po ay parang nagluluto, no. Pero itong mga pictures na ito mga kasambreros, of course, ay inedit lamang ni RC, no, one day ago mga kasambreros. So ang cute lang ng kanyang ginawa dito sa Kath din mga kasambreros. So marunong naman na sila maglutong pareho, no. Pwede na mag-asawa ang bawat isa. So question nandiyan kung sino mga kasambreros. Tapos post ng Showbiz Artist News 6 hours ago. Usap-usapan ngayon online ang blooming at fresh at latest photos ni Catherine Bernardo. Lalo pang hinahangaan ng netizen ang kanyang natural na ganda. Siguro ito mga kaso naputo lang siya ng konti. Tapos si Kath dito ay parang nasa flower background siya. Tapos naka-white mga kasambreros. Hindi ko lang din sure kung ito po ay edited, no, na larawan mga kasambreros. Pero yun ang cute lang ng kanilang ng kanyang ginawa dito na pinost na kagandahan ni Tisay mga kasambreros. Tapos 7 hours ago, post ulit ni RC Munoz. Ang daming likes, so 144 likes mga kasambreros. Super sweet naman ng Kath din. Tapos dito naman na ginawa niya asyendera para mga cowboy at saka cowgirl mga kasambreros ang Kath din, no. Dito sa ginawa ng ni RC mga kasambreros. So again, edited ito. Ang daming reactions sa 144 reactions mga kasambreros. So pero ito po ay definitely edited lamang po mga kasambreros. Tapos yun, yung Asian Inquirer 16 hours ago ay nagpa-tease din sila ng GMA Sparkle 1. If I'm not mistaken, sa May 30 ito ay ng mga kasambreros. Ito po ay kasama rin dito si David Licauco and other kapuso artists mga kasambreros. Yung detalye na pinost ng Asian Inquirer na sikat din po na publisher, no. Alden, David lead Sparkle Run 2026. Kapuso stars Alden Richards and David Licauco will headline Sparkle Run 2026 on May 30. So sa katapusan mga kasambreros, no, at the Carino Grandstand, bringing fans together for a large-scale fitness and community event. The fun run marks the first edition organized by Sparkle Jimmy Artist Center, aiming to connect artists and supporters beyond the screen. Participants can choose from multiple race categories, including 3 km, 5 km, 6.6 km, 10, and then 16 km routes across key streets in Manila. The event is expected to gather around 8,000 runners. Grabe ang dami, blending fitness with fan interaction in one space. Joining Richards and Licauco are fellow kapuso names like Raver Cruz, si Glyza De Castro, Barbie Forteza, at marami pang iba. So it's not just fun, it's not just a run, it's like a full fan experience. So live entertainment and interactive segments are set to take place alongside the race itself. Richards has long been vocal about his passion for running, even helping organize a charity run tied to the Movie Workers Welfare Foundation last year. So yung ano nga yun, yung tawag dito, Mowel Fund
na ano nila na organize mga kasambreros last year, yung lights camera run mga kasambreros. So yun, kung gusto niyo pong pumunta ay pwede po kayo, no fans. So also so may mga ano pa pala, may mga PBB celebrity collab edition during the event. So may mga housemates na galing PBB mga kasambreros. So that's where it stands out. It's just about speed or in distance, but about shared energy between stars and supporters with growing interest. Sin siya mga kasambreros, no? Kung gusto niyo pong pumunta ay pwede po kayo register or search nyo lang po, no? GMA Sparkle Run 2026 mga kasambreros. Kung kayo po ay gusto niyo pong sumama or maging bahagi ng GMA Sparkle Run 2026 mga kasambreros. Alright, so yan lang actually, no, sa ating Kathleen items. Wala tayong play na videos, no? So pero pakinggan natin ang napakahalagang salita po ng Panginoon sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sobrang ganda ng ating Word of God mga kasambreros. Ang title natin ay Walang Laman sa Langit. Bakit kaya ganito, no? Medyo mahaba po ito. Babasahin ko na lang, no? Pakinggan na lang po natin. Mabasa ito sa 1 Corinthians chapter 1 verses 27 hanggang 31. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. Grabe, no? Opposite. And the base things of the world and the things which are despised, God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in His presence. So ito yun mga kasambreros, no? Walang laman sa langit. But of Him you are in Christ, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption, that as it is written, He who glorifies, let him glory in the Lord. So ito mga kasambreros, yung 29 specifically, that no flesh should glory in His presence. Ibig sabihin po nito, yung presence kasi ni Lord, di ba? Kapag forever na po tayo sa langit, wala pong buhay, walang tao na buhay dito sa mundong ito, and yet buhay din dun sa langit. So, kasi isa lang tayo, kunwari ako, isa lang ako mga kasambreros. Tapos, yung ating kaluluwa, kapag nandun na sa langit, of course, wala na tayo sa ating flesh. Wala na tayo sa ating physical body, mga kasambreros, kasi nga nasa kaluluwa na tayo. Yun na yung forever and ever and ever and ever sa langit, mga kasambreros. So, ibig sabihin po dito, walang laman sa langit. Wala pong flesh, walang physical body na makakapasok sa langit. So kung may mga nababalitaan tayo, may mga napapanood tayo ng mga videos, for example, na sinasabi nila nakapasok sila sa langit, nakita nila ang Diyos, nakita nila ang langit. So sila po ay wala na po sila sa kanilang physical body. Kaya nasa soul na po sila mga kasambreros, or nasa state na sila ng kaluluwa. So ganoon po siya mga kasambreros. Hindi po pwedeng nasa physical body pa rin tayo tapos nakapasok tayo sa langit. Kasi doon po ay kasi nabubulok Walang nabubulok na bagay, mga kasus, kahit ang ating katawan na makakapasok sa langit. Okay? Everything na nandoon ay perpekto. Everything na present doon, mga kasambreros, or makakapasok doon sa langit ay hindi na po siya nabubulok. Okay? Hindi na po siya naagnas, or hindi siya hindi nakakain ng mga kung ano-ano, or hindi, basta wala siyang kabulukan mga kasambreros. Walang kasi forever na yun ang ating kaluluwa, forever. Yung basta spirit, spiritual kingdom na kasi yun mga kasambreros. That is why kapag spiritual na doon, yung physical body may iwan na lang yan dito sa lupa or sa earth mga kasambreros. So ganoon po yan. So walang laman sa langit. Kung kaya kapag tayo pa na sa physical world, hindi po pwedeng makapasok tayo doon mga kasambreros. So, ganun po siya. So, dito mahaba, no? Marami ang pinoint out dito ni Apostol Pablo.
na contrasting, parang paradox mga kasembreros, but truth siya na but God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. So minsan pamamaraan yun ng Diyos para ipahiya yung mga sobrang matalino or sobrang bilib sa kanilang sarili, sobrang prideful mga kasembreros. Ginagamit niya yung mga foolish things para ipahiya daw sila, no, yung sobrang mga mapalalo, no, sobrang yabang sa kanilang sarili. So sabi niya, God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. So opposite, no, yung mga maliliit, ipapahiya yung malalaki, just like David and Goliath, di ba? Pinahiya niya si Goliath, mga kasembreros, and totally killed Goliath, mga kasembreros. So yung maliit ay ginamit ni Lord para maging para patslangin, no? At ipahiya ang malaki, mga kasembreros, at sinasabi nilang malalakas. And the base things in the world and the things which are despised, God has chosen. So grabe, no? And the things which are not, to bring to nothing things that are. So parang yung no? Yung mundo, ginawa ni Lord, mga kasembreros, ang mundong ito from nothing, mga kasembreros. So kung kaya sasabi niya dito, kailangan yung mga mag-glorify at dadakila sa Panginoon, mga kasembreros, especially doon sa langit ay wala ng laman doon. Mga kasembreros, God's power and wisdom often work in ways that defy our human understanding, as this verse clearly states. It challenges our worldly perception of strength and intellect. Just God's choices may not align with the society deems as powerful or wise. So ganoon, yung mundong ito, kunwari tinuturing intellectual ka, napakatalino ka, na may posisyon ka sa mundong ito, you belong to the elite group, no, you belong to the people who are in power, no. Pero sometimes hindi ganoon ang pamamaraan ng Diyos. Kaya sometimes ay gagamit siya ng mga simpleng tao, mga ordinaryong tao para ma-resolve at saka may pakita na yun yung ways niya. Okay? Yung ways niya hindi kagaya ng ating ways. Okay? Ang ways niya ay higher, more wonderful, more amazing, more miraculous, more basta kakaiba siya, mga kasembreros. Mapapasabi ka nila na supercalifragilisticexpialidocious na mga pamamaraan ng Diyos, mga kasembreros. So it challenges our worldly perception of strength and intellect by suggesting that God's choices may not align with the society that in. So yun siya, no? Sometimes hindi natin isipin na ganito pala yung pamamaraan ng Diyos, ganito pala. So pagkagaya sa amin, no, na mga vloggers, hindi mo masasabihin na ito talaga magte-trending na video ko, na content ko. Kasi pag-upload mo niyan, hindi mo na hawak eh. Not unless na meron ka talagang grupo na binabayaran, ng mga pages or mga content creators din or mga tao sa social media, let's say sa Facebook, no, gumawa ka ng Facebook page, ng group chat. Tapos pag-upload mo ay talagang binabayaran mo, kunwari 100 people yung nandun. So parang matik na, no? Pero hindi pa rin siya pantay-pantay. Kung yung views mo ngayon, hindi siya kapareho ng views mo bukas na i-upload na video, and sa mga darating pa at saka magagawa mong videos, mga. So ganun po siya. Kung kaya yung bagay sa mundong ito, and nga, no, kapag may mag-trending, so in-approve na ng Panginoon yun, mga kasembreros. So ganun po siya. Reflect on this verse. Do we sometimes underestimate the power of those who are deemed weak or foolish in our society? So kung kaya pag tayo po ay nakita natin na, let's say, powerful tayo, mapera tayo, may influence tayo, huwag tayo manghamak ng tao. Kaya kasi kapag nanghamak tayo ng tao, hindi natin alam, yun pala yung gagamitin ng Diyos para ipahiya ka, di ba? Let's say siguro sa mga public places pa, for example. So kung kaya wag tayong manghamak talaga, no? Wag tayong mang-api, wag tayong maging hambog, no? Let's say kapag tayo ay may pera, madatong, no, mayroon tayong influence, marami tayong connections and so on. So wag tayong maging mayabang kasi anytime, anywhere ay pwedeng gagamit at saka gagawa ang Diyos, mga kasembreros, ng paraan at ng tao para ikaw ay ipahiya, no, mga kasembreros. So let's be humble always and always, mga kasembreros. Kahit saan tayo mapunta, maging humble dapat tayo because hindi natin hawak ang lahat ng tao, especially ang Diyos natin nakatingin sa ating puso, how we treat other people. So Paul reminds the Corinthian believers in this passage that God's wisdom often contradicts the standards of this world. So yun siya, mga kasembreros, yung standards ng mundong ito
ay minsan sina-challenge at binabaliktad ng Diyos na pinatatagumpay mga customers. The wisdom of God does not follow the world's criteria of power, wealth, or societal or social status. Instead, God chooses the weak, the foolish, and the lowly to shame the strong and the wise. We acknowledge that God's ways are higher than our ways, and His thoughts are higher and deeper than our thoughts. By embracing God's wisdom over worldly standards. So parati nating tatandaan yung kanyang pamamaraan, hindi talaga natin alam mga customers, at saka hindi natin siya matarok, no? Hindi natin siya makomprehend ng ating mere understanding, ng ating mere brains and nervous system mga kasembreros. Kasi nga, iba, no? Kakaiba ang pamamaraan ng Diyos mga kasembreros. So, ang ating role ay pagtiwalaan siya, na manalig sa Kanya, na manalangin, magpakumbaba mga kasembreros, humingi ng tawad, magpatawad, and so on. So, yun ang role natin. Hindi natin role yung kumaga pa yung questionin yung kanyang pamamaraan, but only to trust Him. Kasi kagaya ng isang magulang, walang planong hindi mabuti ang isang magulang sa isang anak. So kapag nangangarap ang nanay tatay sa mga anak, talagang ikakabuti ng anak yun mga kasembreros. So siguro baliw na lang siguro yung parents na mangangarap ng kasamaan at saka hindi mabuti sa kanya mga anak mga kaso. So lalong-lalo na po ang Diyos natin. To embrace God's wisdom over worldly standards means to prioritize humility, obedience, and faithfulness to God's commandments above the pursuit of success, fame, or approval from others. So, isa nakakalungkot na truths mga kasembreros ngayon sa mundo, especially yung pangako ng kasikatan sa mga artista, yung mga ginagampanan nila mga roles sometimes ay hindi siya maganda, no? Mga kasembreros, and even yung mga pageant kasi ngayon lalong-lalo yung mga bikini contest na bikini open, mga bumabata, no? Yung mga teens na yung kanilang mga kinukuha mga kasembreros para ibalandra yung kanilang katawan sa public, no? Especially mga fiesta, inimbitahan pa talaga sila, tapos sasayaw doon, mga walang damit, mga kasembreros. So, parang yun yung pangako na siguro mga managers, so sige ganito ganyan para pasikatin kita, ganito ganyan, so kikita tayo, ganyan so commission ganito. So pero hindi dapat ganoon, no? Kapag pa makaka-income naman tayo in nice and righteous way mga customers and pleasing sa harapan ng Panginoon. It requires a shift in perspective where we seek to align our values and choices with God's principles rather than conforming to societal norms or expectations. So, ganun po siya mga kasusnong kagaya na mention natin. Instead of payag na lang tayo ng ganito ganyan, kasi ganito ganyan. So, hindi porke trending, hindi porke sikat mga kasus ay gagayahin na din natin, no? Kailangan isa lang alang natin na kalooban ba ito ng Diyos, no? Matutuwa ba ang Diyos, no, sa gagawin ko ito, and so on mga. Kasi kapag natuwa ang Diyos sa ating buhay, tayo rin po ang mabibless no, kapag kapag ginagawa natin yung tama at saka pleasing sa kanyang harapan, ay pagpapalain niya tayo mga customers sa mga ways na sometimes ay hindi natin akalain mga customers. But no, yun talaga yung kumaga pa yung plano ng Diyos sa ating buhay. Nabigyan tayo ng good future and a brighter life mga kasembreros, contented at satisfied sa Kanya mga kasembreros always. Alright, so yun lamang po sa ating Word of God, ha? Nakapagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at saka tamang mindset mga kasembreros, to rely, to be humble, to be forgiving, and to be compassionate mga kasembreros and kind sa ating kapwa-tao. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.